Creamline, puro challenge daw umano. Sino itong masakit daw kung magsalita sa kanyang mga players? Import sa PVL, disappointed at di na, Ivy at Gemma Galanza. Ang awkward, lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Noong nakaraang issue nga sa PVL ay hindi nga agarang pinalaro ang mga imports dahil sa issue ng PNVF at PVL. At dahil sa pangyayaring yon ay marami palang import na na-disappoint. At isa na doon ang import ng Zeus Coffee Thunderbells na si Anna De Beer. At talaga namang nilaro na lamang ang isang fan na nag-comment sa kanya at nag-request na next vlog daw umano niya. Frustrating PVL hosting and experience na para bang patama ito sa PVL. Huy, napatawa na lang si Anna De Beer at sinabing sobrang real daw ito. Huy, kaya PVL at PNVF. Mahiya naman tayo sa kanila, uy. At susunod, si Sed Domingo ay hindi makakaila na sobrang happy daw siya sa kanyang kalalagyan ngayon sa Akari. Dahil ang kanyang pinapakitang performance ngayon ay parang deja vu kung paano siya maglaro noon sa Creamline. Isang magandang nangyari nga din sa kanila ay nang lumipat si Mars Alba na alam naman nating backup setter ng Alas Pilipinas. At marami din siyang natutunan, panigurado, kay Gia de Guzman. Kaya't nai-apply niya ito sa paglalaro sa Akari. At susunod, marami ang natuwa nang nagkitang nagkakamustahan ang dalawang legendary setter ng Ateneo Lady Eagles noon na si Gia de Guzman at Dina Wong. All is well para sa kanilang dalawa. Kaya't sa mga nagsasabing hindi sila okay, ay panoorin nyo na lamang ito. At para naman sa Choco Mucho, ay maraming nalungkot. At medyo masaya naman na si Annecy Marley Smith ay hindi nakapaglaro kontra Signal. Excited pa naman siya magpa-beast mode at kalabanin ang kanyang former teammate na si Eva Chantava na import ng Signal. Ngunit happy pa rin ang buong team ng Choco Mucho dahil nanalo sila sa Signal kahit walang import. Ngunit cleared na siyang maglaro versus PLDT. Kaya't abangan na lang natin. At narito naman, kuha ng isang fan. Live na live sa venue ang awkward moments ni Dina Wong, Ivy Lacsina at Gemma Galanza nang nagtagpo sila sa pambihirang pagkakataon na umiwas rin kaagad si Gemma Galanza dahil normal lang naman ang mga pangyayaring ito. Ngunit ay binigdil naman ito ng iilang fans at may nagsabi pa na para bang hindi daw sila nagpalitan ng laway. Uy, nagrabe naman kayo uy. At may nagsabi pa na si Gemma okay na pero si Dina Wong ay hindi pa daw umano. Ngunit ganun pa man, naway mag-move on na tayong lahat sa kanilang dalawa. Dahil okay na rin naman sila, pareho. At ngayon, dito naman tayo sa usap-usapan na naging controversial ngayon. Kung paano ni Real Talk ng coach ng NU Lady Bulldogs na si Coach Regine Diego ang kanyang mga players na hindi daw pwedeng tanga. Kaya't umani nga ito ng batikos sa social media dahil hindi naman daw ganon. Tumalak si Coach Regine Diego noon sa F2 Logistic. Ngunit ang masasabi lang natin, nag-iiba din kasi ang coaching style ng mga coach every year. Kaya't unawain na lang natin sila. Gayunpaman, pinatunayan ulit ng Creamline Cool Smasher na hindi sila basta-bastang magpapadaig at hindi sila pumayag na magzi-0-2 loss record sila na kailanman ay never pang nangyari sa kasaysayan ng PVL sa kanila dahil tinalo lang naman daw nila ang giant team na Petrogas Angels na sinasabing may 3 import daw. Mauulit nga kaya ang nangyari noon sa kanila last year sa Reinforce Conference? Natalo sa una
ngunit panalo naman sa huli. Gayunpaman, na-call out nga ang isa sa mga coaching staff ng Creamline dahil puro daw ito challenge. Halatang nainis na ang bashers na ito dahil sa mga hindi nakakaalam dahil ang pa-challenge ay pwede ring gamitin upang mahinto ang momentum ng kalaban. At yan ang ginagawang strategy ng Creamline. Kaya't kung naiinis man kayo, abay problema nyo na yon. Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol dito? Please comment down below.